Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at ngayon po ay araw muli ng Sabado, ika-7 ng Nobyembre at matapos po ang mga araw ng mga kaluluwa at mga patay at syempre dito po naman tayo ay dito sa bayan ng Angono ay ang selebrasyon ng karawan ni Botong nitong nakaraang 4 ng Nobyembre na kung saan ay ang pagdalo sa puntod ng ating national artist na si Botong Francisco. Kasunod dito ay ang sinagawang selebrasyon sa SM Angono, ang kanyang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. At dito ay tinanghal ang iba't ibang kaganapan na may kinalaman sa kanyang buhay. At siyempre, sa atin po naman ngayong 7 ng Nobyembre at bago po natin simulan ang ating programa, sa umagang ito, ay nais po na nating batiin ang ating mga kababayan sa San Carlos City. Alam ba niyo San Carlos City kung saan na? Ayan, ito po ay sa Negros Occidental. Dahil sa kanilang pinagdiriwang ang Pinta Flores Festival. At hindi lang Pinta Flores Festival, meron magaling sa San Carlos City, dito po sa Negros. Yung kanilang pagmamanage ng basura, nakita ko po yan. Nung ako ay Executive Director ng National Solid Waste Management Commission, hindi komot sila yung mga syudad, ay hindi sila nagpa-process ng basura. Nagpa-process sila. Merong nagiging fertilizer at merong mga material recovery facility na nagiging pera. At iyan meron din ang San Carlos City. At siyempre, ito pong Pinta Flores Festival ay 3 araw na religious festivity bilang paggunita at pagkilala sa kanilang patron na si St. Charles Borromeo. Ngunit hindi lamang yun. Dahil ang Pinta Flores Festival din ay nagsimula sa kwento ng katutubong prinsesa na si Nabingka. Sa kanya po, kinuha ang unang pangalan ng bayan na Nabingkala na ngayon ay naging San Carlos City na. Pagkakaalam ko po, Mayor, ang Pinta Flores po ay nanggaling sa dalawang salita. Ang pintado, so ang taong may pinta sa katawan at ang Flores naman ang salitang Kastila para sa bulaklak. Ang Pinta Flores po kasi ang dalawang kapistahan ng Nabingkalan Tattoo Festival at ang Dances of Flowers Festival na pinag-isa upang mas mapalalim pa ang simbolo ng kapistahan na ito. Kaya naman po isang makabuluhang pagdiriwang po sa inyo dyan at naway mapanatili po ninyo ang diwa ng kaayusan at kapayapaan sa inyong bayan para po sa kaligtasan ng lahat ng mamamayan. At syempre po bago po natin makalimutan, 48 po na tulog na lang at Pasko na. Kaya naman po simulan na natin ang ating programa ngayong umaga. Sa lakbay kasaysayan, kilalanin natin ang magiting na piloto ng lumaban noong panahon ng World War II para sa ating bansa. Siya ay walang iba kundi si Jesus Antonio Villamor na isinilang sa Abra noong November 7, 1914. Sa biyahe tayo at NCCA segment, kasama tayo sa naging biyahe ng National Commission for Culture and the Arts sa Region 7 upang mapayaman ang kalaman ng ating mga kababayan sa larangan ng sining at kultura. Kaya naman tunghayan natin ang Cinema Rehiyon sa Cebu City. Sa Lakbay Kapayapaan, tunghayan po natin ang mga programang pangkapayapaan na handog sa atin ng Rizal Police Provincial Office patungkol po sa pagdiriwang ng undas sa ating bayan. Sa pangunguna po ito ni Colonel Bernabe Balba. At sa Gigantes Highlights, bigyan pansin din po natin ang mga ganapan dito sa atin sa lalawigan ng Rizal ay ating napasyalan ang mga naganap na kaganapan sa All Souls Day and All Saints Day dito sa atin sa bayan ng Angono dahil nakita po namin dito ang ating mga anak, ang mga apo ng ating mga national artists. Sa bahagi po ng ating national artist sa musika, sa puntod niya ay ang kanya pong anak na si Maria Cristina San Pedro bilang sa bahagi ng pakikiisa sa nasabing pagdiriwang ng ating All Saints Day and All Souls Day. At sa bahagi po naman ng ating puntod ng national artist Botong Francisco ay narito po naman si Totong, ang apo, si Totong Francisco na siyang nangangatawan sa pamilya ng Botong Francisco. At siyempre sa ating mga kababayan na naging bahagi na lumahok sa isang mapayapang pagdiriwang ng ating araw ng mga patay at araw ng mga kaluluwa, nagpapasalamat po din kami sa ating mga kapulisan, sa ating mga PSO officers, CSU, sa lahat ng barangay, sa lahat ng ating mga NGOs, mga rangers, mga guardians, mga reservists, sa ating mga motorcycle group na jokers, at iba pa sa simbahan at iba't ibang samahan na naging dahilan ng pagiging matagumpay ng ating programa sa usapin ng kapayapaan. So maraming salamat po sa mga taga-Pinagpala, Pinagkaisa, sa ating mga taga-Andrenay at marami pa na mga samahan ng mga subdivision na tumulong po sa kagandahan ng ating pagdiriwang na ito. Mabuhay po kayo.
At sa isang oras nga po na panonood niyo po sa aming programa, yung maasa po kami na kapupulutan niyo po ng impormasyon at inspirasyon ng inyong mga napanood. Para tayo po ay mas maging magaling na tagapangalaga sa ating kapaligiran. Chairman ng Angono Youth Commission. Ano pa yung isa sa iyo? At ano po, CWC Junior Ambassador for Goodwill. Ano yung CWC? Council for the Welfare of Children. Sa presidential yan. Okay, at ang ating dating board member at SK President ng Lalawigan ng Rizal, and of course, ang commissioner ng Angono Youth Commission, si Jerry May, at nasa niya si BJ. Siyempre po, ayun, pinapangatawanan niya po yung kanyang pong titulo bilang hair and makeup model. Kaya po nagtatrabaho siya at nagpo-photoshoot ngayon sa iba't ibang lugar sa Ibig Pilipinas. sabihin, hindi lamang ito'y bahagi ng advokasya natin bilang mga kabataan kasama dito, kundi meron din silang, at katulad nyo, ng mga iba't ibang advokasya. Katulad nyo, pagka wala sa kanyang gawain bilang commissioner at ikaw, siya ay nagtitimpla ng Kape. sa Capital Cafe bilang barista at may-ari. So, ganito po ang advokasya ng ating programa. Hindi lamang ipakita ang ganda meron ng ating bansa, ang ating mga pasyalan, ang ating mga ginagawa ng mga pamahalaan lokal, kundi pinakikita po rin kung paano mga kabataan sa kanilang responsableng gawain ay ginagampanan nila ang kanilang mga alituntuning gawain bilang isang kabataan. Kaya nga po, huwag po kayo maglilipat ng channel. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito sa PTV4, magbabalik ang Lakbayin ang magandang Pilipinas. Ang pasalubong namin, mainit na pagtanggap. Kani-kani ang estilo, kultura at dating. Iisa ang tungo at ibig marating. Sa magandang Pilipinas, sama ang lahat. Sa magandang Pilipinas, bida ang lahat. Sa sigla ng taong bayan at gobyernong matapat, tayo ay papatnubayang sama-samang aangat. Sa masaganang Pilipinas, pinagpalang Pilipinas, sa magandang Pilipinas, uunlad tayong lahat. Lakbayin ang magandang Pilipinas. Bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyong ibigay. Sulit kong nagantanan na lagi kang paglingkuran, ang bayan mo'y nabantayan, Pilipinas kong mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko nagantanan, lalalit ang palingkuran, ang bayan mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Noong ikapito ng Nobyembre, taong 1914, nang isilang si Jesus Antonio Villamor sa Abra, Ilocos Norte. Si Jesus Villamor ay isang Pilipino ace pilot na nakipaglaban sa mga sundalong Hapon ng ikalawang digmaan. Pumasok sa Philippine Army Air Corps or PAAC sa edad 20 at naging outstanding cadet sa United States for Advanced Flight Training ng 3 taon. Nag-advanced training rin siya sa US Air Force Strategic Bombing Squadron ng B-17 at B-22 bomber. Bumalik ng Pilipinas si Villamor at natalaga sa 6th Pursuit Squadron. Nang sakupin tayo ng mga sundalong Hapon,
ng taong 1941 ay nakipaglaban si Villamor at kanyang kapanalig na P-26 fighter ng dogfight sa eskwadron ng mga Hapon. Bagamat malakas ang pwersa ng mga Hapon, ay buong tapang na nakipaglaban ang grupo ni Villamor sa kalangitan ng Sablan at Batangas. Nang masupil ang kanyang eskwadron, ay pinagpatuloy niya ang pakikipaglaban bilang intelligence officer. Siya ang naging clearinghouse ng information ni General Douglas MacArthur sa mga aktibidad ng mga Hapon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito rin ang hudyat sa plano ni MacArthur na bumalik ng Pilipinas ng taong 1944 noong ika-20 na Oktubre sa Leyte. Sa kanyang katapangan bilang piloto at intelligence officer ay ginawaran siya ng parangal ng Medal of Valor ni Presidente Ramon Magsaysay ng taong 1954. Pumanaw si Jesus Antonio Villamor sa edad na 56. Pag-uugnay, ang kabayanihan na pinamalas ni Jesus Antonio Villamor sa kanyang katapangan bilang piloto at intelligence officer ay natala sa ating kasaysayan at higit sa lahat sa ating hukbong sandatahan ng Pilipinas o AFP. Ang kanyang pangalan na naukit sa pagpapatayo ng kanyang bantayog at pangalang Colonel Jesus Antonio Villamor Air Base. O po kayong halis, magbabalik ang lakbayin ang magandang Pilipinas. 10 taon ko nang inaalagaan tong Lotto outlet ko. At alam ko, di lang ako nakikinabang dito. Dahil sa negosyong inaalagaan niya, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Salamat PCSO, maasenso na ako, marami pa ang natutulungan ko. Salamat po. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Sa Biyahe Tayo at NCCA segment, kasama tayo sa naging biyahe ng National Commission for Culture and the Arts sa Region 7 upang mapayaman ang kaalaman ng ating mga kababayan sa larangan ng sining at kultura. Kaya naman tunghayan natin ang naging Cinema Rehiyon sa Cebu City. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Felipe De Leon Jr., tagapangulo ng National Commission for Culture and the Arts, na nagsasabing ang kalinangang Pilipino ay buhalang pambansa at kagalingang pandaigdig. So ngayon natin ang programa at gawain ng komisyon sa NCCA segment na ito. Sa aming segment na Biyahe Tayo at NCCA ay ang aming pagbisita sa Cebu City upang alamin ang mga kaganapan sa Cinema Rehiyon 7 Film Festival na ginanap nitong August 6 to 9, 2015. Ang Cinema Rehiyon na Crossroads of the Seventh Art ay proyekto ng NCCA at National Committee on Cinema, showcases the best regional film across the archipelago, highlighting the unique characteristics of Cebuanos films. Magandang umaga po sa ating mga tagapanood. At kami po ngayon ay narito sa Cebu City para makisa at lumahok para dito sa ginagawang Cinema Rehiyon 7 na kung saan ay bahagi po ng programa ng National Commission for the Culture and the Arts. And siyempre, hindi lamang yung aming papunta rito bilang media outfit ng NCCA, kundi bilang, of course, from the Art Capital of the Philippines, kasama ko po ang ating Legal Counsel Attorney Castillo. And of course, mapag-usapan din, Attorney, ano-ano ba yung mga pwedeng makita dito sa lalawigan ng Cebu? Aba, Mayor, hindi matatawaran dito. Una-una sa lahat, syempre mga beaches ng Cebu. World-renowned dyan. Nandiyan po ang ating sikat na Mactan. At isa rin sa mga tagong yaman ay yung sa Oslo, kung saan makakapalamoy ka sa kasamang Butanding. No? Meron din tayo yung lugar na katulad ng Magellan's Cross, kung saan ito ay sikat din na kung saan tinakda ang pag-dating ito ni Magellan. At maraming lugar dito. Bantayan Island. So sabihin sa beaches lang, naku marami dito, Mayor. So it's more on some sort of historical and mga places na may kinalaman sa yaman ng sining at kultura ng ating bansa. So Atty., marami pa tayong matututunan sa ating paglalakbay at pagdalo dito sa
Cinema Region 7, pero one thing, it is yung pagpupromote ng sining at kultura, yung yaman ng bawat Pilipino, kung paano natin itatangkilik ang ganda meron ng Pilipinas. Para po dito sa ating programa mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa PTV4 tuwing Sabado. Atin po panoorin at lakbayin ang magandang Pilipinas! Biyahe tayo, kasama ang pamilya, barkada at buong grupo, para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Sa pagbubukas ng festival ay ang ribbon cutting ng Cinema Region sa SM Cebu na pinasinayaan ng mga delegado ng NCCA at National Committee on Cinema. Mga pelikula tulad ng Badli sa Kinabuhi na pinagbibidahan ni Miss Gloria Sevilla at Matranillo Jr. sa direksyon ni Leroy Salvador ng taong 1968 ang siyang tampok sa festival. At marami pang indie film na kalahok. Sa auditorium naman na dinaluhan ng mga delegado ng independent film producers, actors at media na sinundan ng cultural presentation. Sa loob naman ng studio ay ang kaganapan sa press con at question and answer sa mga delegado. Alam niyo po, dito sa ating programa Lakbayin ng Magandang Pilipinas, kasama ko po ang NCCA team, of course, the media team, and of course, Atty. Castillo, of course, the legal counsel ng Pangulo. Alam mo, Megan, ano? Of course, introduce mo na mga kasamahan namin. Sharon po ng NCC sa mga news, isa dito sa Cinema Region 7 dito sa Cinema. And of course, ako po si Rizal Joy Iglesia mula sa Public Affairs Office ng National Commission for Culture and the Arts. Ako naman po si Marvin Alcaraz, para Public Affairs din po ng NCC. alam nyo, doon sa point of discussion, doon sa mga workshop na nakakatuwa, the sensitivity issues, of course, the regional filmmakers, the output, the national setup, international. Ano ba yung pwede nyo from our point of view? May gusto naman po yung mapiligog na po noong 1960 napakaganda pala talaga ng kultura sa mga bahay ng mga Pilipino. Kaya po sa buhay muli ang aking damdamin na ganda ng buhay Pilipino. Lalo na sa mga bahay, marami nang talagang tao sa sarado ang isipan. Kaya po medyo may hindi magkakasunduan. Kaya po sabi ko, makaganda pa ng mga pelikula noon, talagang may puso. Tsaka hindi mo kailangan ng maraming karakter, hindi mo kailangan ng maraming pagkabida, maraming bida. Dahil doon pa lang, sa isang tao pa lang, ay makikita mo na kagad kung anong gustong ipahati. How about sa inyo, mga kasama? Sa tingin ko po napakagandang venue ng Cinema Region para ipakita kung ano-ano ba yung kultura mula sa iba-ibang region nga ng Pilipinas. Kasi po ang film ay isa sa mga pinaka-interactive kumbagang sining dahil nakikita mo silang umaarte, nakikita mo silang nagsasalita, nakabasa siya sa script. So, nandun po yung halo-halong kombinasyon ng iba-ibang sining. So, maganda po na naipapakita yung kultura ng iba-ibang region through the different regional films na mapapanood dito sa cinema. How about you, Marvin? Sabi Kaya kapag ng puso yung makita mo po yung mga, sabi ba natin lumang mga actors. Kasi hanggang ngayon active sila, napapanood natin sila. Kaya po nakakatama ng puso na makita pa natin sila hanggang ngayon, na umaarte pa rin sa television at sa mga sinehan. Yun naman ang Well, Atty. Ano ba ang pwede mo masabi doon sa Sa totoo lang, Mayor, isa akong taga-subaybay ng mga lumang pelikula eh. Nung bata pa ako, high school, hanggang ngayon, yung bang mga lumang pelikula na black and white pa, tuwan-tuwa ako pinanonood yan habang kung nagchichichirya ako eh. Pero yung meron akong attachment sa gano'n, kasi para pag binabalik tanawan mo, hindi lamang yung mga pelikula, pero kasaysayan ito eh, na kahit paano meron niya ugnayan sa iyo bilang isang tao, bilang isang Pilipino. Kaya ngayon yung mga commission natin, let's say, National Commission, the Arts, mga Heritage Commission, Department of Environment, local governments, paano nila pinipreserve yung mga lugar na yan,
Well, naalala ko yung amin sa Gengis Khan, bagamat hindi ko inabot yung Gengis Khan na ginawa ni Manuel Conde, no? Pero Botong Francisco po yung sinatawag natin art director. Time na yun, even the costume, even yung kabayong ginamit niya, bisiro, para tumama lamang doon sa mga bisiro nga daw ba? Kung pala, kabayong kinuha niya doon sa Maynila, yung mga karitela, mukhang bisiro dahil maliit yung kabayo eh. Pero ang isang pinapakita dito, nung ito gawin sa Angono, ay yung lugar na yun ay parang Mongolia. At yung setup, ay ito po yung ngayon yung nilalagyan ng Regional School for the Art ng Angono o St. Martin Subdivision na nabago man ang panahon, meron pa rin yung puno. Pero one thing na sa ngayon ay iugnay mo dito ay kung paano natin itaguyod, kung paano natin i-promote at layunin ng of course ng NCCA na kaya kami narito ay para lumahok at makiisa, i-promote ang yamang Pilipino sa paggawa ng mga pelikula, hindi para pagtalunan, kundi para lalong magyabong anything na ginagawa natin as long as we respect the sensitivity of every area and its people, siguro masasabi natin siyang nadoon yung ganda meron ng pelikula. Si Boyong at Sendong na kapwa-direktor, editor at aktor. Back in the provinces, wag na lang regions, back in the provinces, most of the writers are